Hello guys, magandang araw sa inyo. As always, nandito ulit kami sa Vermosa. Kailan lang ba nagsimula ng umaraw? Kahapon lang no? Kahapon lang kasi nga nung nakaraan puro ulan kasi wala na rin yung parang na-dissolve na yung bagyo nung pumunta ng China no? Yan, so anyway, for this video naman po. Una, before tayo dun sa main topic. Ito kasi wala akong video kahapon eh. Kaya wala akong video kahapon dahil dito sa itong bagong drivetrain setup ng MTB ko kasi naka 12 speed na yan eh. Hindi ko pa maano yung full detail niyan kasi may kulang pa eh. Sa mga interesado, yan yung shifter ko. Yung shifter ko dating SLX SLX M7000 ngayon. Shimano Deore M6100. Yan yung dati kong binili para dun sa MCD ko kasi nga hindi naging compatible dun sa 105 na RD. Matagal to stock kaya nag-isipan ko na mag 12 speed. Yan. 900 pesos lang yan sa Shopee. Yan, then ito yung pinagbago no. Ito na yung sa 12 speed. Ito yung 12 speed na ZTTO na 1134. Yan. Ang habol ko kasi kaya ako nag 12 speed na ZTTO dahil ito kasi may 12T. Yan, may 12T ano. Doon kasi sa Shimano, yung 11 yung doon kasi sa Shimano, may Shimano na ba na 12 speed na ano na binibili na sprocket lang, wala pa ano? 12 speed na Shimano. Kasi kalalabas pa lang ng Shimano 12 speed na ano eh. Meron na. Meron na no? Basta pang MTB. Pero RB wala no? Sa RB mga ano na 'yon, mga pang tao dito, Ultegra 'yon. Oh, yung Ultegra no. Kasi yung may nabalitaan ako bago pa lang labas na mechanical na Shimano 105. Oo. Yun. Kasi nga kaya ako nag 12 speed dahil yung 11 speed na RB wala kasing 12T. Kasi 'di ba yung 1134 na Shimano na 11 speed, 11, 13, 15. 1130. Oh, ganun ang size nun eh. Kasi yung 1112 na sprocket sa road bike, 1130 lang yun eh. Oo. Para lang yun sa 1130 kasi nakabili na ako dati noon eh, Shimano 105 dati. Kaya nag 12 speed ako dahil nga sa ito may itong 1134 na to na 12 speed na ZTTO, may 1112. Kasi nung nalaman ko na kailangan ko ng 12T nung nagkaliraya ako eh. Yung mahabang patag. Di ba nga nagpalit ako ng Continental Contact Urban na 2.2. Medyo gumaan yung padyak ko dyan dahil nga sa gulong ko. Kasi nung naka WTB, ang sweet spot na gearing ko doon sa patag 4813. Nung nagano ko Continental Contact Urban, since na 2.2 kasi yun, medyo maliit lang yung circumference kasi doon sa 2.4. Parang bitin na ako sa 13 ng rektahan. Pag nag-11T naman ako, nung nag-11T naman ako dati, kasi nga dati to eh, M5100 na Shimano Deore na pang MTB. Di ba 1113 yun? Walang 12. Nung nag-gearing ako sa papuntang pagsangan na 4813, parang kulang. Walang 12. Di nag 4811 ako. Di sobrang bigat naman. Doon ko na realize na kailangan ko ng 12T. Wala akong makitang 11 wala kasi akong nakitang pang MTB na may 12. Lahat 'yon 11, 13, 15, di ba? Lagpas. Kaya yun nga. Pang road bike. Oo. Yung pang road bike naman kasi pag 1134 naman, kasi kailangan ko rin na medyo malaking sprocket para sa ahon. Wala naman silang 12T. 11, 13, 15 din. Ganoon yung nakita ko eh. Kaya yun nga, dito kaya nagpalit ako ng 12 speed. Kasi di ba nga magkakabitilop ako. Hindi lang kasi natuloy kasi puro ulan eh. At saka bala ko rin mag-Baguio. Yan. Kasi yung Baguio tawag doon. Yung Baguio kasi konti lang yung sa ratio ng patag ahon. Siguro mga 90% puro patag eh. Kasi yung ahon na lang doon sa sa papuntang Baguio, yung mismong Cannon Road o kaya Marcos Highway. Puro patag ang dadaanan ko. Wala akong 12T. Kailangan ko pa naman yung 12T sa patag. Kaya yun nga, ito na yung binili ko. So ito na yung gagamitin ko sa Cavite Loop at saka sa Baguio dahil nga sa isasakay ko kasi sa bus yan eh. Ayoko kasi isakay sa bus yung MCD ko. Baka patungan ng kung ano-ano eh. Pero dapat mas maganda yung MCD kasi magaan eh. Kaso nga lang kasi pag nag-Baguio ako naman, ilalagay ko sa bus. Baka di ko alam kung anong kasama katabi nun, di ba? Di saka ang
pwede naman din yun sana, kaya lang problema yung pagtali. Baka Kasi pag sa terminal kami, pwesto mo rin na maganda eh. Kayang patayo eh. Problema nga lang, siyempre, yun niya yung siyempre may lubak na dadaanan pagalaw-galaw. Yun. Kaya pag matutuloy yung Cavite Loop ko, ito yung gagamitin ko para ma-ensayo ko ito sa ahon. Kasi maraming ahon diyan sa diyan sa may Cavite Loop na yan eh, yung ano eh, yung Kaibyang, sa may Pico de Loro, tapos yung ano pa, sa may Nasugbu. Patulaw, yan. Yun, so yan, abangan nyo na lang to pag nakumpleto na kasi nakatubay yan eh. Bala ko i-3x kaso nga lang nagkaroon ng problema kahapon eh. Pero try kong pilitin no. Yan, abangan nyo na lang yan. Yan. Speaking of Cavite Loop tsaka Baguio. Di ba nga puro ahon 'yun? Kasi nga ang itatopic natin kasi for today is kung paano ma-improve sa pag-ahon. Kasi yung iba, napansin ko yung kasi iba, ginagawa nila para bumili sila sa ahon. Nagdedepende masyado sila sa bisikleta. Yun. Kasi may nagme-message sa akin na ano eh. May nagme-message sa akin kasi na, di ba, gumagamit ako ng mga carbon fiber ng mga Tosic, EC90 kasi nga nagiging weight winning raw at gusto na raw bumili sa ahon. Pero hindi ko kasi maprangka na meron dapat unahin na mas importante at saka mas tipid pa. Kasi pag puro kung pag-aasa lang kayo sa bike para bumili sa ahon, although na mura lang yung mga Tosic at saka EC90, pero gagastos pa rin kasi at saka mas mahal pa rin yun kaysa doon sa mga aluminum. Yan, so yun ang itatopic natin for today. Ano yung mga fundamental na pinaka-importante para sa pag-improve sa hill climb no. Kasi ako rin kasi na-experience ko na rin kasi yun eh. Ang pinakaunang gawin para sa akin para mag-share din kayo ng mga opinion nyo para sa akin kasi ang pinaka-importante sa akin para bumili sa ahon, by experience ko, inuna ko munang bawasan yung timbang ko. Yan. Kasi baliwala rin kasi yung grams na matitipid mo sa bike kasi ilang grams lang naman yung matitipid mo sa bike eh. Kaysa doon sa ilang kilo na na igagaan mo. Na-experience ko kasi dati nung sumali ako ng ITT sa SCTEX eh. Ang timbang ko nun nasa 78-79 kilograms. Mahaba yung ahon doon sa may part ng SCTEX. Sa may Porac yata yun eh. Grabe yung bagal ko nun, nagsisinga ko nun kung bakit ako medyo lumaki nun. Pero nung nagpagaan ako, kasi nga natuto na ako, nung nagpagaan na ako ng timbang, siguro nagtimbang ako ng mga 69, 68 hanggang 70 kilograms. Doon ako nagsimulang mag-podium. Kasi yung mga sinasalihan kong ITT, karamihan doon, puro up and down up and down. Sa Clark kadalasan tsaka Nubali dati. Isa lang naman yung full flat na nasalihan ko, yung Tour de Tarlac sa may Luisita. Yun. Kaya yun ang number one na gawin based for experience ko no. Ikaw naman anong ginawa mo? Kasi ito sa mga hari ng Sampaloc line ang bilis sa ahon sa Sampaloc eh. Hindi kasi ang naman kumbaga share ko lang din yung sa experience ko no. Unang-una kasi kailangan mong sipagan mag-ensayo. Yun lang. Siyempre kailangan mo rin i-upgrade yung bike mo pero hindi kung wala ka naman masyadong pera tulungan mo na rin yung sarili mong bawasan yung kain para medyo gumaan. Yun ang diyan pagsamahin mo lang yung yung sipag lang sa ensayo tapos konting bawas sa kain dahil ng konti kung medyo gusto mo talaga ma-improve yung yung ahon mo. Ako kasi hindi na rin ako masyado nag-focus sa sa tawag doon sa ahon na kasi talagang ang hirap paliitin nung nung katawan ko. Pero yung yung pinakamabilis mong Sampaloc line, yun ba yung pinakamagaan mo? Na team weight? Hindi. Nung sobrang gumaan ako, nawalan ako ng power. Nawalan ako ng power. Nag 77 kilos ako, tinry ko, wala. Tumitimbang ako ng 78 to 79 nung nakuha ko yung PR ko sa Sampaloc na nasa 45 minutes. Ayun. Kumbaga yung ibig sabihin nun, pag nag-weight loss kayo, wag naman yung sobra. Kasi nga narinig ko na rin yan sa GCN.
na kapag sumobra naman yung weight loss mo, eh baka naman masacrifice yung power output. Kaya kailangan yung pag weight loss mo magiging sweet spot doon sa power to weight ratio mo. Ayan, kasi sa climbing kasi it's all about power to weight ratio. Eh yun naman nga, yung sa kanya naman sumobra gaan. Kasi magkakaiba kasi tayo ng sweet spot ng timbang tsaka yung power na dinideliver eh. Nagkataon lang kasi sa akin na pwede sa akin yung mas magaan. Yung sa kanya kasi ang weight limit mo 79, di ba? Magano. 79 o 78 kilograms. Basta sa ano, basta andun ako sa sabihin na nating 80. 80. Andun yung pinaka ano ko talaga. Tapos yung ano naman, yun, i-share ko rin dito yung sa video na to. Ito yung pinaka PR ko dito sa Bermosa, yung nagawa ko rito, ang timbang ko noon mga 78 to 79. Yun nakuha ko yung pinakamataas na ano ko rito. Ang tawag doon, average. Average speed. Kasi sa 40 kilometers. Kasi kung ano, sa mga nakakilala kay Eric, di ba dati kang overweight? Overweight ako nasa 100 107 to 109 ganyan naglalaro timbang ko no. Mas mabigat ka pala sa akin nung talagang overweight ka ano talaga ako, overweight ako. Kumbaga kailangan niyo unang-una, kailangan niyo munang pagaanin yung katawan ninyo. Then kung kaya niyo pagsabayan, sabayan pa ng training. Yun. Yung kasi sa'yo maganda yung training mo kasi puro ahon eh. Puro ahon. Yun. Usually kasi pag training, ang tawag doon hill repeats ba? O kaya tina-time trial mo yung sampalok eh. Yun ang gawa ko dun eh. Tina-time trial lang niya yung sampalok eh. Kaya ko naman i-one shot yung ahon na walang hinto doon, pero yung kanya bilis eh. Ilang minuto yung sampalok mo? 45 minutes lang oh. Kasi yung sampalok ko diyan since na bihira lang naman akong magsampalok, 2 beses lang yata yung nag-vlog tayo pangalawa eh. Kasi parang 51 minutes lang yata ako nun, bagal eh. Yung sa kanya 45 minutes no. Kasi nga since nung nag 78 kilograms ka. Doon ako nag-ano. Ayun. Pero nung sumobra na yung payat mo, hindi na komportable para sa Hindi ko na halos kulang isang nahong ko na yun, halos po nagkukulang isang oras na. Halos ganoon na ang ahong ko nung gumaan na. Yung sobrang yung gumaan, wala nang power eh. Nararamdaman ko eh. Parang wala nang ibipiga. Wala na yun. Nanginginig na yung yung katawan. Kasi tingnan mo kasi sa mga gusto magpa-weight loss, hindi naman namin sinasabi na dapat 78 ka. Ako naman mga 68, 69. Kasi nga magkakaiba tayo ng body function. Kaya hanapin niyo yung para sa inyo. Ang daming saka ang una-una mo, ang makakapansin sa iyo yung mga lagi mong nakakasama. Kasi sabi nga sa akin noon, sabi niya sobrang ka na, tuyot ka na. Talaga sabi. Ganun yung mga dating sa akin noon eh. Kaya paano ka ulit? Sabi niya, pataba ka ulit. Sa itsura kasi pogi eh. Kaso nga lang, since na ang habol mo kasi performance. Talagang kailangan mo talagang magpapayat yung nagbumukhang nuot na. Sa akin nga kasi pumangit na raw ako eh. Kasi nga, ulot na eh. Gusto kasi ibalik daw ako sa dati kong itsura. 80 kilograms ako nun eh. 80 kilograms ako nun nung ganun yung itsura ko eh. Di po sabi ko, di po pwede kasi pag ganun gagawin ko, babagal ako sa ahon. Kasi unang-una hindi naman ako climber. Hindi na ako climber, lalo pa hindi magiging climber. Ngayon kasi, ang timbang ko ngayon, nasa 67, 68 kilograms. Kahit papaano, nag-improve yung ahon ko. Kasi nga gumaan ako eh. Yun. Ikaw ba? Sa akin naman, stamina. Yung baga. Ay, sa training naman din. Training din. Yun talaga. Tsaka huwag kayo matakot na, na may dalang ahon. Tsaka huwag kayo masyadong mahilig sa mga lusong. Ganun. Yun nga. Kasi karamihan, lalo na sa Dangray na, mahilig sila sa mga lusong-lusong. Sprints. Sarayin ang sarili nila sa ahon. Kagaya dyan sa Salawag, yung mataas na ahon dyan. Yung sa lugar namin. Dito rin sa Bermosa, masarap dito mag-ensayo. Kahit mahirap. Yan. So, isa-summarize lang natin, no. Unahin mo muna yung katawan natin. Condition. Yung dapat mababa lang yung weight natin. Kasi kahit naman na it's either kasi yan na mataba or maskulado. Kasi ako dati, ako noon eh. Dati nga ako bodybuilder. Akala ko dati nung beginner ako, akala ko madali lang magbike kasi malakas ako magbuhat sa squats at saka leg press eh. Nung nagbike ako, wala. Wala, ibang-iba. Hindi magamit yung muscle. Hindi magagamit yung muscle dun sa pagbabike eh. Kailan pag ahon, hirap na hirap ako.
Kaya, Sa pagbabike talaga kailangan dyan yung baga mo malakas. Oo, stamina talaga. kumbaga, kung tatanungin mo, siguro, pag sa lalaki, siguro ang body fat percentage okay na yung mga 10%. 10% body fat. Yan. Pag sa babae, syempre mas mataas. Kaso nga lang, hindi ko alam sa babae kasi sa babae yun. Pero sa babae, mas mataas. Mas mataas ang body fat percentage. Tapos syempre, ensayo. Usually kapag ensayo, mga hill repeats. Ngayon, kung wala kayo access sa mga ahon na ahon, dito kasi sa amin, Bermosa eh. Hermosa. Kasi may ahon dyan eh. Kompleto. Yun. 3. At saka yung iba naman, kapag wala puro flats, ang ginagawa nila, heavy gearing. Heavy gear, bigat. O kaya maglagay na lang kayo ng mabigat, gumamit na lang kayo ng mabigat na bike. Oo. Or kung magaan yung bike ninyo, lagyan na lang ng pabigat. Weights. Ganun na lang. Sa mga sa mga nasa patag lang talaga, wala silang access sa ahon. Yun. Saka yun kumbaga halimbawa, yun yung lagi ko sinasabi rin dun sa, yung nagbablog pa ako nun, piliin mo yung piliin mo yung gusto mo sa pagbabike. Hindi yung porket nakita mo si ganito, gagayahin mo na, gusto kong kumarera. Na-hype, parang na-hype. Oo, na-hype ka lang. Tapos yung training ng pangkarera, di mo naman ginagawa. Wala din. Katulad yan, ang tulin umahon. Tapos gagayahin mo, tulin umahon. Tapos yung training naman ng pang-ahon, di mo rin ginagawa. Kasi meron kasing mga karera na ahon, puro ahon lang din, di ba? Pero meron din mga ahon na pang long ride naman. Kasi baka gusto lang natin mag-bike. Pag gusto lang natin mag-bike, ay hindi na natin kailangan mag-training ng mga pangkarera. Kailangan lang natin siguro magpapawis. Okay na 'yan. O kaya yung ginagawa mo, yung time trial, parang ma-improve lang yung sarili mo. Trailing speed. Ayun. Yun, hindi karera. Pero pag karera, iba naman usapan yun. Kasi meron karera dyan dati sa Pertosol eh. Iba naman ang approach na yun. Iba naman. Ikaw naman, sabi mo. Sa Yung payo mo sa mga gustong mag-improve sa ahon. ay din sayo lang talaga. Huwag kayo tatama rin. Kagaya sinabi ni Kuya. Porket nakita nyo kagaya ito, gagayahin nyo na. Ayun. Yun namang sinabi namin para yun sa mga low budget na hindi makabili ng carbon parts. Pero kung mayaman kayo, maganda pagsabay nyo na. At saka sa akin naman, Malaki rin kasi impact nung malakas ka ng rider tapos maganda yung bike. bike. Oo. Totoo yun. tsaka para sa akin, kung di man kayo sumasali ng karera, hindi nyo na kailangan makapagkompetensya sa mga nakakasabay ninyo. Kailangan ng kakakompetensya nyo lang sarili ninyo. Totoo yan, totoo. Ganun dapat. Kung meron ka mang dapat kalabanin, yung sarili mo na lang. Yung pride ninyo sa sarili nyo lang, kailangan pairalan yung ego ninyo. Dahil lang. Yun ang masasabi namin, no. Pero kapag siyempre pag mayaman ka na, pwede mo na isabay yun. Pwede isabay. Iba kasi lamang yung mapera pagdating sa Sana all. Sana all. Pero kasi yung sinabi natin, para lang yun sa mga short restricted yung budget. Ayan, so anong oras 90 mag-alas 10 na. kasi kaya kailangan ko tapusin yung video ito dahil nga tatapusin ko lang tong sa tactical ko nga medyo may problema paano para may magawa ko ng full video pala bago kasi overheat na yung GoPro ko eh. Okay. O shoutout muna kayo. Okay, shoutout pala dun sa siyempre sa mga viewers ni Idol Maverick, tapos siyempre dun sa asawa ko ayun. Sa lahat ng riders, magdala kayo ng unang-una ng tools. Wag kayo magdala ng patch kit saka pump tools lang. Mga screwdriver, knuckle gloves. Baka ako kinakabahan ako eh. Baka pagkamalang deadly weapon yung aerobar ko eh. Baka pagkamalang baril o panusok eh. Ayun, kaya guys, pag magra-ride tayo, wag niyo kakalimutan yung advice na yun Magdala kayo ng tools, yung patch kit saka bomba na yan. Wag Tsaka martilyo kung kakasa Tsaka ragare. Ayun guys yung sinabi namin tungkol dun sa weight loss, bibigyan na lang namin kayo ng separate video kung paano kami pumayat. Yan. Kasi lahat kami nanggaling kami sa overweight Yung obese. mga gusto yung mga lang naman, yung may mga gusto May mga gusto lang. Wala naman imposible. Yan basta talagang it's a matter of sa tao talaga yung will, the power of will. Yan guys, maraming salamat sa inyo panonood, and don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel, paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.